May extra kang pera? Digital bank o SSS pension booster? Alin ba talaga ang mas sulit? Susuriin natin gamit ang aktwal na datos, hindi puro marketing claims. May nakita ka na bang balita na umabot sa 6.2% ang naging return ng may SSS pension booster? Kung oo, baka naisip mo rin ang tanong na ito. Kung mas mataas ang return nito kaysa sa interest rate ng maraming digital bank, ibig bang sabihin na mas magandang iligay dito ang extra mong pera? O may mga bagay na hindi sinasabi ng simpleng porsyento? Sa video na ito, kukumpara natin ang SSS pension booster at digital banks gamit ang aktwal na datos. Pag-usapan natin ang kita, risk, liquidity, ang buwis, at kung kailan mas angkop ang bawat isa, depende sa layunin ng iyong pera. At para mas maging malinaw ang paghahambing, gagamit tayo ng isang simpleng halimbawa. Paano kung may extra kang 50,000 pesos? Ano ang maaaring kitain nito sa bawat option at alin ang mas babagay kung layunin mo ay emergency fund o retirement? Dahil sa personal finance, hindi sapat na tingnan lang ang pinakamataas na porsyento. Kailangan mo ring maintindihan kung gaano kadaling ma-access ang pera mo, ano ang mga posibleng panganib at kung alin ang mas akma sa iyong financial goals. Pero bago tayo magkumpara, gusto kong linawin ang isang bagay na madalas ikalito ng maraming miyembro ng SSS. Kung narinig mo na dati ang mangalang WISP o WISP Plus, huwag kang malito. Noong 2024, ni-rebrand ng SSS ang mga ito bilang may SSS Pension Booster at may SSS Pension Booster Plus para gawing mas simple at mas madaling maintindihan ng mga miyembro. Iba lang ang pangalan, ngunit pareho pa rin ang layunin ng mga ito. Tulungan kang makapag-ipon para sa retirement sa pamamagitan ng investment earnings. May dalawang bahagi ang SSS Pension Booster. Ang una ay ang mandatory component. Kung ang iyong monthly salary credit o MSC ay higit sa 20,000 pesos, may bahagi ang iyong regular na SSS contribution na automatikong napupunta dito. Ang ikalawa naman ay ang voluntary component na dating tinatawag na WISP Plus at ngayon ay may SSS Pension Booster Plus. Dito maaari kang maghulog ng dagdag na halaga upang mapalago ang iyong retirement fund kahit hindi ka umabot sa MSC threshold. Ngayon, bakit ito biglang pinag-uusapan? Dahil ayon sa pinakahuling ulat ng SSS, para sa pinakahuling reporting period, ang may SSS Pension Booster ay nagdeklara ng humigit kumulang 6.2% annual return. Pero napakahalaga ng isang paalaala, hindi ito katulad ng interest rate sa bangko na nakalagay na agad sa iyong account. Ang 6.2% ay historical investment return, hindi isang guaranteed interest rate. Ibig sabihin, maaaring mas mataas o mas mababa ang magiging return sa mga susunod na taon depende sa performance ng pondong pinamamahalaan ng SSS. Sa madaling salita, maganda ang naging resulta nito noong nakaraang reporting period, pero hindi ito nangangahulugan, ganun din ang magiging return taon-taon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang digital banks. Sa nakalipas na ilang taon, naging napaka-popular ng mga ito dahil sa mas mataas na interest rates kumpara sa traditional na bangko. Makikita ka ng mga advertisements na nagsasabing 4%, 5% o kahit 6% per year. Pero may mahalagang detalye na hindi laging napapansin. Ang regular interest rate ng isang digital bank ay nakadepende sa kanilang kasalukuyang terms at conditions. Samantala, ang mas matataas na advertised rates ay kadalasang promotional lamang. Maaaring kailanganin mong matugunan ng ilang requirements tulad ng paggamit ng kanilang app, pag-spend gamit ang debit card o paglalagay ng deposito hanggang sa itinaktang limit. Bukod pa rito, ang interest income mula sa ordinaryong digital savings account ay may karaniwang 20% final withholding tax. Kaya ang aktwal na matatanggap mong kita ay mas mababa kaysa sa unang nakikita mong advertised rate. Kaya kapag nagko-compare tayo ng dalawang savings o investment options, mahalagang tingnan hindi lang ang nakasulat na porsyento, kundi pati ang aktwal na perang maaaring mapunta sa iyo. Gamitin natin ang isang simpleng halimbawa. Sabihin natin meron kang 50,000 pesos na extra savings. Kung ilalagay mo ito sa isang digital bank na nagbibigay ng 5% annual interest, ang gross interest ay humigit kumulang 2,500 pesos sa loob ng isang taon.
Ngunit dahil may 20% final withholding tax ang interest income, ang netong matatanggap mo ay nasa 2,000 pesos bago pa isaalang-alang ang epekto ng anumang promo conditions o pagbabago sa interest rate. Ngayon naman kung ang parehong 50,000 pesos ay kumita ng 6.2% annual return sa SSS Pension Booster, katulad ng naideklarang return para sa pinakahuling reporting period, ang posibleng investment earnings ay humigit kumulang 3,100 pesos. Sa unang tingin, parang malinaw ang panalo. Mas mataas ang 3,100 kaysa 2,000. Pero hindi pa ibig sabihin nito na dapat mo nang ilipat agad ang pera mo sa pension booster. Dahil may isang napakalaking advantage ang digital bank na hindi kayang tapatan ng pension booster. At meron ding isang mahalagang benepisyo ang pension booster na halos imposibleng makakuha sa isang ordinaryong savings account. Ano ang dalawang yon? Ngayong nakita na natin ang posibleng kita ng bawat isa, may mas mahalagang tanong. Kung mas mataas ang naging return ng SSS Pension Booster nitong nakaraang reporting period, ibig bang sabihin nito na dapat doon mo na ilagay ang lahat ng ipon mo? Hindi rin. Dahil sa personal finance, hindi lang laki ng return ang dapat tingnan. Mahalaga rin ang risk, accessibility ng pera, flexibility, at kung ano talaga ang layunin ng iyong ipon. Simulan natin sa risk. Magkaiba ang uri ng risk ng dalawang ito. Ang SSS Pension Booster ay isang investment program na ang pondo ay nilalagay sa mga investments na pinapahintulutan ng batas, kabilang ang malaking bahagi sa government securities at iba pang investment instruments. Dahil dito nagbabago ang annual return depende sa performance ng pondo. Kaya tandaan, ang 6.2% na return ay resulta ng nakaraang reporting period at hindi garantiya ng magiging kita sa hinaharap. Samantala, ang pera sa digital bank ay nananatiling deposit account. Kung PDIC member ang bangko, ang iyong deposito ay sakop ng deposit insurance hanggang sa maximum coverage na itinakda ng batas. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na palaging mananatili ang mataas na promotional interest rate dahil maaari itong magbago anumang oras ayon sa terms and conditions ng bangko. Ngayon naman pag-usapan natin ang liquidity. Dito malinaw ang kalamangan ng digital bank. Kung kailanganin mo ang pera bukas dahil sa medical emergency, pagkawala ng trabaho o bigla ang gastusin, maaari mo itong i-withdraw anumang oras gamit ang app, ATM o online transfer. Sa kabilang banda, ang pension booster ay ginawa para sa pangmatagalang retirement savings. May mga patakaran at qualifications bago ma-withdraw ang pondo kaya hindi ito ang tamang lalagyan ng emergency fund. Pagdating naman sa buwis, may mahalagang pagkakaiba. Ang interest income mula sa ordinaryong digital savings account ay karaniwang may 20% final withholding tax, kaya mas mababa ang actual na matatanggap mo kaysa sa advertised interest rate. Samantala, ang investment earnings ng SSS Pension Booster ay hindi simpleng bank deposit interest. Ito ay nakadepende sa idiniklarang investment return ng programa, kaya magkaiba ang paraan ng pagtrato rito kumpara sa karaniwang savings account. Kaya wag lang tumingin sa porsyento. Tingnan din kung magkano talaga ang posibleng maiuwi mo pagkatapos ng lahat ng kondisyones at buwis. Ngayon, sino ang dapat pumili ng alin? Kung ang layunin mo ay magkaroon ng madaling ma-access na emergency fund, pambayad sa biglaang gastusin o ipon na maaari mong gamitin anumang oras, mas bagay ang digital bank. Pero kung ang iniipon mo ay para sa retirement na balak mong gamitin pagdating ng iyong senior years, mas angkop ang SSS Pension Booster dahil ito mismo ang layunin ng programa. Sa totoo lang, hindi ito laban ng isa lang ang pipiliin. Para sa maraming Pilipino, mas magandang pagsamahin ang dalawa. Magtabi ng emergency fund sa digital bank para madaling ma-access anumang oras habang unti-unti ring nagpapalago ng retirement fund sa pension booster. Sa ganitong paraan, hindi nakataya ang lahat ng pera mo sa iisang produkto lamang. Kung ikaw naman ay isang OFW, maaaring mas maging kapaki-pakinabang ang kombinasyon nito. Ang digital bank ay maaaring magsilbing emergency fund para sa pamilya sa Pilipinas o para sa sarili mo kung may hindi inaasahang pangyayari. Samantala, ang pension booster ay maaaring makatulong na mapalaki pa ang iyong retirement savings habang patuloy kang nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero bago tayo magtapos, tandaan ang 4 na bagay. Una,
ang 6.2% na return ng SSS Pension Booster ay historical return lamang at maaaring magbago sa mga susunod na taon. Ikalawa, huwag basta magpapaniwala sa pinakamatataas na advertised interest rate ng digital bank. Basahin ang mga requirements, balance limits at promo conditions. Ikatlo, regular na i-check ang iyong may SSS account upang masubaybayan ang iyong contributions at pension booster records. At pang-apat, huwag ilagay ang lahat ng iyong ipon sa iisang investment o savings product. Ang diversification ay isa sa pinakamahalagang prinsipyo sa personal finance. At ngayon, gusto kong marinig ang opinion mo. Kung may extra kang 50,000 pesos ngayon, anong pipiliin mo? Digital bank, may SSS pension booster, o hahatiin mo sa dalawa at bakit? I-comment ang sagot mo sa ibaba, babasahin ko ang sagot ninyo. At baka ang diskarte mo ang makatulong sa ibang Pilipinong nagpapasya pa lang kung saan ilalagay ang kanilang ipon. At kung nakatulong ang video na to, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan para mas marami pang Pilipino ang makagawa ng mas matalinong desisyon sa kanilang pera.